Aura Briguela binanatan ang content creator na nag-misgender sa kanya. Hindi pinalampas ng dating child star na si Aura Briguela ang pag-misgender sa kanya ng content creator na si Sir Jack Argota. Nag-ugat ang issue sa isang congratulatory article ng ABS-CBN News noong July 14, 2025 kung saan ibinalita ang pagtatapos ni Aura ng senior high school sa University of the East, Manila. Sa naturang article, ginamit ang salitang her bilang pronoun o pantukoy kay Aura bilang isa siyang trans woman. Pero nang i-share ito ni Argota, question niya ang paggamit ng her sa article at tinawag niyang bro si Aura. Ani Argota, anong her? Good luck, bro. Agad namang nakarating sa kampo ni Aura ang komento ni Argota kung saan hindi nila ito nagustuhan. Kaya naman bumelta ang admin ng Facebook page ni Aura laban kay Argota kung saan sinabi nitong sa ugali na lang daw sana babawi si Argota pero hindi pa raw nito nagawa. Bumanat din sila na si Argota raw ang tunay na trans dahil may hiwa ito na ang tinutukoy ay ang pagkakaroon ng cleft palate niya. Saad pa ng admin ni Aura, sa pagiging mabait na nga lang babawi di pa nagawa. Talo ako doon, siya ang tunay na trans, mahiwa siya eh. Ngunit muling sumagot si Argota. Sa kanyang post, iginiit niyang hindi her o babae si Aura, kundi isang Hercules o lalaking nagpapanggap na babae. Anya, masakit tanggapin ang katotohanan na hindi ka her, Hercules ka. Samantala sa kanyang Instagram story noong July 16, ibinahagi ni Aura ang isang post mula sa Love Yourself PH na tumatalakay sa epekto ng misgendering sa LGBTQIA+ community. Kasama rito ang mga salitang Hercules, gooding at momsir, mga salitang madalas gamitin sa panlalait sa bading at trans women. Ayon sa post, ang misgendering ay ang pagtawag sa isang tao gamit ang maling pronoun. Halimbawa, kung isang trans woman ang isang tao, ang tamang gamitin ay she or her at hindi he or him. Ang paggamit umano ng maling pronoun ay isang anyo ng diskriminasyon at hindi ito basta joke. Kalakip din ng post ang ilang comments mula sa netizens, gaya ng habang iniisip ng iba na wala lang yan, sa totoo umano ay maepekto ito sa dignidad at pagkatao ng isang individual. Git pa ng isang netizen, we all deserve to be seen, heard, and called by our name and pronouns. Sa gitna naman ng issue ay nakahanap ng kakampi si Aura mula sa komedyante, TV host at nanay-nanayan niya sa showbiz na si Vice Ganda. Mensahe pa ni Vice kay Aura, congratulations, never mind the noise, focus on your win, love you. Sa huli, nangako naman si Aura na patuloy siyang mapopokus sa pagmamahal ng mga taong tunay na mahalaga at dededmahin niya ang mga ingay sa paligid. Anya, thank you so much my lovely mother. I wouldn't even be here if it weren't for you. I promise I'll keep focusing on the love and the people who truly matter. The rest, they're just background noise. Anong masasabi niyo sa isyung ito? Sa panahon ngayon, tama nga ba ang paggamit ng gender-neutral pronoun? O mas dapat pa rin igalang at gamitin ang tamang pronoun ng isang tao? I-comment lamang ang inyong opinion sa baba.